Ang ibang mga kilalang artista ay kilala na kumita ng hindi bababa sa 3 million pesos hanggang 5 million pesos bawat proyekto ng pelikula, at batay sa kanilang naipon na kita sa isang oras. Ang social media ay naging isang mahalagang tool sa marketing sa panahon na ito at edad, at ginawa ng mga kilalang tao ang kanilang mga opisyal na account na isang mahalagang asset na bumubuo ng kita. Para kay Bea, ang buhay ay hindi nagtatapos sa paggawa ng serye at pelikula. Ang pagiging pangunahing karakter ay hindi limitado habang siya ay nasa harap ng kamera. Si Bea ay isang negosyante at nagmamay-ari siya ng mga negosyo, kasama na ang kanyang farm ang BT Firma sa Zambales at ang Bash Manila. Sa paglipas ng mga taon, namuhunan din si Bea sa kanyang mga kita sa mga stock, mga pag-aari ng real estate, at maraming mga negosyo. Ang isa sa kanyang kilalang mga pag-aari ng real estate ay ang kanyang multi-milyong peso na bahay sa Quezon City, na na-renovate. Ang bahay ni Bea ay may kabuuang lugar ng sahig na 900 square meters at maraming lugar na 600 square meters. Para sa unang bahagi ng kanyang paglilibot sa bahay, binigyan ni Bea ang mga tagahanga ng isang sulyap sa kanyang tanggapan na nagtataglay ng marami sa kanyang mga parangal, sala, powder room, kusina, silid sa paglalaba, at marami pang iba. Inihayag din niya na ang isa sa kanyang mga decoration sa bahay ay ibinigay sa kanya ng kanyang dating kasintahan. Sa pagsisimula ng kanyang karera, si Bea ay nakatira sa isang maliit na bahay sa Taguig City. Nang magsimula siyang kumita, lumipat siya sa isang condominium unit sa Quezon City. Ito ay noong 2012 nang permanenteng lumipat si Bea sa kanyang bahay sa QC. Si Bea ay nagmamay-ari din ng 2 unit ng condominium mula sa Santa Lucia Land Inc. Ang isa ay matatagpuan sa Pasig at ang isa pa, isang unit ng condominium ng bakasyon sa Splendido Taal Towers, na matatagpuan sa Tagaytay-Nasugbo Highway sa Alfonso, Cavite. Ayon sa website ng .property ang presyo ng isang condo unit sa Orchard Towers, ang residential tower ng Santa Lucia Land Inc. sa Pasig City, ay nagsisimula sa 1.8 na milyong piso. Ang isang unit ng studio sa Splendido Taal Towers ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 3.1 na milyong piso. Ayon sa opisyal na website ng Santalan, ang saklaw ng presyo para sa isang unit sa Orchard Towers ay nagsisimula sa 1 milyong piso hanggang 4 na milyong piso. Samantala, ang presyo ng isang unit sa Splendido Taal Towers ay mula sa 2 million pesos hanggang 10 million pesos. Siya ay nagmamay-ari din ng isang 16 na ektaryang pag-aari sa Zambales, na siya at ang kanyang ina na si Mary Ann ay naging isang organikong taga-bukid at ang farm ay tinatawag na BT Firma. Ayon sa mga ulat, ang ari-arian ay kasama ni Bea sa loob ng 10 taon. Ang bukid ay isang magkakaibang ekosistema, na nagtatampok ng mga puno ng mahogany, mga puno ng mangga, mga puno ng kalamansi, at iba't ibang mga hayop at manok. Nakuha ni Bea ang lupain noong 2011, at ito ay isang lugar kung saan siya at ang kanyang pamilya ay gumugol ng oras, lalo na sa tag-araw. Ang average na presyo bawat square meter ng lupa sa Zambales ay nasa paligid ng 1,000 piso hanggang 1,500 piso. Batay sa mga figure na ito, ang farm ni Bea ay nagkakahalaga ng 160 million pesos hanggang 240 million pesos, na maaaring higit pa mula nang mabuo ang pag-aari. Noong 2022, legal na naging residente ng Spain si Bea nang mamuhunan siya sa isang apartment sa Chamberí, Spain. Ang lugar ay matatagpuan sa isang tahimik na kapitbahayan sa Madrid. Sa vlog ni Bea, ibinahagi niya na ang arkitekto ng gusali kung saan matatagpuan ang kanyang apartment ay si Tristan Demec, ang parehong arkitekto na nagdisenyo ng bahay ni Amancio Ortega, may-ari ng tatak ng fashion ng Zara. Habang ang apartment ay orihinal na ginawa noong 1800s, ang mga interior ng apartment ay bagong naayos tulad ng pagtutubero at ang mga bagong silid na na-renovate. Iniulat ni Bea na binili ang apartment ng Madrid para sa isang 500,000 euros o sa paligid ng 30 million pesos, sinabi na lampas sa kanyang budget.
Naglagay din si Bea ng isang bahagi ng kanyang mga kita sa isang cafe franchise. Siya ay isang part owner ng Dean at DeLuca, isang kilalang New York cafe at bakery. Ang cafe, na matatagpuan sa Alpha Base sa Quezon City ay binuksan noong November 2019. Siya ay ang nagtatag ng Bash, isang tatak ng travel essentials na nakatuon sa samahan ng bagahe at mga accessories sa paglalakbay. Ang pangalang, Bash, ay inspirasyon ng karakter ni Bea na, Basha, mula sa pelikula ng isa pang pagkakataon at kumakatawan din sa, maligaya na kaganapan o isang partido, na sumasalamin sa layunin ng tatak na ipagdiwang ang bawat paglalakbay. Nilalayon ng Bash na magbigay ng praktikal at nakaistilong mga solusyon para sa travel. Ang halaga ng net worth ni Bea at iba't ibang mga artikulo na nag-aangkin sa kanyang tinansyang net worth na nagkakahalaga ng halos $25 million, o 1.4 billion pesos. Sa pamamagitan ng lahat ng mga account, si Bea ay isang mayamang babae, isinasaalang-alang ang kanyang mga kita mula sa mga proyekto sa pelikula at TV, hindi upang mailakip ang kanyang mga deal sa pag-endorso at pamumuhunan. Ang mga generator ng kinikita ni Bea at mga kilalang pamumuhunan sa publiko sa mga nakaraang taon. Ngunit bukod sa mga kontrata sa TV at pelikula, ang mga pag-endorso o deal ng tatak ay malaking mapagkukunan ng kita para sa mga kilalang tao ng showbiz gaya ni Bea, kasing 7-digit na mga numero sa bawat proyekto ng pag-endorso. Walang mag-aakala na ang isang pangunahing personal na mga tatak ng pangangalaga ay maaaring mag-alok sa mga kilalang tao, sa tangkad ni Bea na isang deal sa pag-endorso na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 4 na milyong piso. Ang mga salik na ito, kasama ang kanyang mga pag-endorso ng tatak at iba pang mga pakikipagsapalaran sa negosyo, ay nag-aambag sa kanyang tinansyang halaga ng net worth. Ang halaga ng net worth ni Bea ay tinatayang nasa saklaw ng ilang milyong dolyar. Habang ang mga tiyak na numero ay hindi magagamit sa publiko, ang kanyang tagumpay bilang isang mataas na grossing na aktres ng Pilipino, kasabay ng kanyang mga pakikipagsapalaran sa negosyo tulad ng mga pamumuhunan sa real estate, ay tumuturo sa isang malaking halaga ng kanyang kayamanan. Marami nang naging boyfriend si Bea, ngunit ngayon ay mayroon ulit siyang nababalitang bagong boyfriend na isa sa anak ng pinakamayaman tao sa Pilipinas. Nag-trending ang isang larawan na di umano si Bea Alonzo at ang kanyang rumor boyfriend na si Vincent Co na nakita sa isang beach sa Andalucía, Spain. Noong May 5, 2025, iniulat ng PEP na tahimik na hinahabol ni Vincent si Bea, bagaman pareho ang nagpapanatili ng kanilang relasyon bilang pribado. Ang isang report na nabalita na sa isang nakaraang bakasyon niya sa Siargao, nang masabi ni Bea na nagkasakit siya, nagpunta si Vincent hanggang sa pinasakay siya sa isang pribadong helikopter upang maibalik siya sa Maynila. Ayon sa ulat, ang trending na lalaking kasama ni Bea ay ang negosyanteng si Ferdinand Vincent Co. Si Vincent ay ang panganay na anak na lalaki at unico iho ng bilyonaryong mag-asawang sina Lucio at Susan Co, ang power duo sa likod ng tinggian na higanteng Pure Gold. Pinangunahan ng pamilya ang kumpanya bilang chairman mula sa pagsisimula nito noong 1998 hanggang 2023 at kasalukuyang nagsisilbing direktor. Samantala, si Ginang Co ay vice-chairman hanggang sa siya ang kumuha bilang tagapangulo noong 2023. Ayon sa pag-file ng stock nito sa Philippine Stock Exchange, naitala ng Pure Gold ang isang net income after tax na nagkakahalaga ng 10.42 billion pesos hanggang sa December 2024. Hanggang sa 2024, tinansya ng Forbes ang pinagsamang net worth na nagkakahalaga ng $2.3 billion. Nagranggo sila ng ika-9 sa listahan ng Forbes Philippines ang 50 pinakamayaman sa taong iyon at dati nang nakarating sa listahan ng Global Billionaire List in 2016 ng Forbes. Nakamit ni Vincent ang kanyang Bachelor of Science degree in Entrepreneurial Management mula sa University of Asia at Pacific noong 2003. Kalaunan ay sumailalim siya sa on-the-job training sa Procter & Gamble Singapore branch in 2007.
Noong 2003, si Vincent ay naging miyembro ng Board of Directors ng Pure Gold. Sa parehong taon, nagtrabaho siya bilang tagapamahala ng tindahan ng sangay ng Cubao. Noong May 2015, si Vincent ay nahalal na pangulo ng Pure Gold. Ang kanyang appointment ay ginawang opisyal noong June 2015, kasunod ng pagretiro ng pangulo nito. Kahit na si Vincent ay madalas na tinawag na boss ng kanyang mga empleyado, nananatili siyang isang mapagkumbabang pinuno. Higit pa sa kanyang papel sa pamumuno sa Pure Gold, si Vincent ay may hawak na nangungunang posisyon sa isang malawak na portfolio ng mga kumpanya. Si Bea ay patuloy na gumagaling at yumayaman sa bawat araw, dahil sa galing nito humawak ng kanyang pera at kung paano ito palakihin, kung kaya't narating niya ang kanyang maginhawang pamumuhay ngayon.